tagumpay. Pangako ko, panalo to. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Malaya ang ating bansa, sa hirap ay may pag-asa. Our unity will end our miseries. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sulong kabayan, kapit bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Uksain ang ating mga problema. Frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap may tagumpay. Kabayan ko, mga kuto, aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Sa bawat isa, uksain ang ating mga problema. Frontliners ng bayan, lingkod bayanihan. Let's be united today. Bawat hirap may tagumpay. Kabayan ko, pangako to. Aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. Lingkod bayanihan, frontliners ng bayan. The views and opinions expressed in this show are those of the hosts or guests and do not necessarily reflect the official policy or position of Lingkod Bayanihan. Any content provided by our bloggers or authors are of their opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual or anyone or anything. Magandang umaga po. Ako po si Andy Vital, ang inyong moderator sa programang Lingkod Bayanihan. Ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ang iba-ibang mga bagay na may kaugnayan pa rin sa ating pagtutulungan at pagkakaisa ng private sector at ng gobyerno sa ating pagtugon sa pandemya at iba pa mga problema ng bayan. Tunghayan po ninyo ang ating mga talakayan sa ngayong araw na ito. Mga kaibigan, naritong muli ang JCAB, Jazz Clean Air Band, ang official band ng Clean Air Philippines Movement Incorporated.
Mga kaibigan, nandito po tayo sa tanggapan ng Philippine Medical Association dito po sa Quezon City. At mas welcome po tayo ngayong hawin ito sapagkat kasama po natin ang dalawang presidente. Ang kasalukuyang presidente ng Philippine Medical Association, Dr. Benny Atienza, at ang past president ng PMA, Dr. Leo Olarte, doktor na, abogado pa. Dr. Olarte, siya rin presidente ng Clean Air Philippines Movement Incorporated of Company. Pag-uusapan po natin, nitong makalipas na ilang araw, simula nung buwan ng Marso, napansin natin, marami tayong mga kaso ng COVID na nadagdag. Kaya wala, sana hindi na mas mataas pa. Sana ay pababa na ang trend, sabi nga nila. Pero, paalam po natin sa mga kasama nating doktor kung bakit nga ba ganito. At ano pwede natin i-rekomendang solusyon. Kaya, Dr. Benny Atienza, paki-explain nga po sa ating mga kababayan. Ang ano natin ngayon, naging complacent in community. Ibig sabihin, matagal tayo nag-iingat. Ngayon, nabuksan na economy. And yung mga tao naging, sinasabi ko complacent, naging hindi na nila, nalilimutan na talaga yung 4 basic health protocol. Nagsusuot sila ng mask, pero yung mask nakababa. Yung face shield, itinataas lang. Then, yung mga LGU natin naging lax, naging hindi na masyado kinailangan ang ating mga health requirement. Itong mga medical certificate, pupunta sa isang area, tapos natanggal yung paggamit ng RT-PCR para pumunta sa ibang probinsya, yung pupunta sa Maynila, natanggal. At itong iba pa ang ating social distancing na wala na. May mga barrier sa mga jeepney. Kasi ako minsan nag-jeep makikita mo may barrier, pero yung social distancing na at least 1 meter na wala. Tapos yung mga restaurant natin, nawala na rin yung distancing. Dapat diagonal, dapat walang magkatapat. Pero magkatapatan na yung kumakain, dapat sa isang mesa, dapat ang laman lang, kung mahabang mesa, mga 4, lumalaman niya siya ng 8. At makikita natin hindi nasusunod yung protocol na dapat at least 50% lang yung nasa loob ng restaurant. At saka napansin natin na ang ang transmission ngayon ng infection ng virus ay nasa bahay na. Kaya nga makikita natin, meron kami mga nurse, kahit nung nag-umpisa ng COVID nung 1 taon, nakita namin na may na-admit sila na pasyente ng COVID, pero hindi nahawa yung pasyente yung nurse doon sa ward. Ang nagkahawahan ay yung
operating room at saka na doon sa records. Bakit nagkaganon? Na-discover namin na nagsasama sila pagkain. Ibig sabihin, pag kumakain, walang mask, nagkukwentuhan, doon sila nagkahawahan. Then, yung nurse na sa record, na-trace na meron pala siyang boyfriend na galing ibang bansa. Kaya napakahalaga ng tracing kasi dapat yung lahat na na-expose ay dapat na-isolate. Yan ang problema natin ngayon. Hindi na natin na-isolate yung mga na-expose. Kasi yung na-expose dapat ay na-segregate natin kasi sila ang pwedeng magkaroon o makakahawa. At kasi ang ano pati natin ngayon, 95% na nag-positive ay asymptomatic. Mayor Olarte, sa paningin nyo, ano ba? Nagpabaya ba tayo? Nagluwag ba ang gobyerno? Para bang nag-ease tayo? Hindi naman talaga nagluwag ang gobyerno. Ang gobyerno ay gumawa talaga ng hakbang alinsunod sa tingin nila na favorable para sa ating mga mamamayan, no, against COVID. Ang napansin ko lang is in harmony with what Dr. Atienza has said, na nagkaroon tayo ng complacency. Dahil yata sa nagpabakuna ang mga kababayan natin, akala nila wala nang transmission, no, or safe na sila. So, sila ay hindi na nag-observe ng physical distancing. Although, sila naman ay gumagamit ng mask, pero yung mask naman nila hindi properly used, no? Ang nakatakip lang yung bibig. Yung ilong, bukas. Naka-shield naman sila, pero yung shield naman nila nakalagay sa ulo. So, improper use of itong face shield and face mask at saka physical distancing. Yan ang palagay ko nakatulong sa pagtaas ng incidence ng COVID, no? At saka karamihan din kasi sa ating mga kababayan nawalan ng trabaho. Yeah. No? Nawalan ng trabaho, so wala na silang source of income, pabaya na lang, no? Sila ay masyadong depressed, nalulungkot, and depression, anxiety can lead to a lower immune strength, no? Mas madali kang mahawaan sa sakit kung palagi kang malungkot. Tapos yung ibang nawalan ng trabaho, gumagawa ng paraan kung ano-anong klaseng pagtitinda, pag-aalog, lumalabas, nakikisalamuha sa iba. So, Katrensa, isa pang factor na madalas nababanggit, merong bagong variants ng COVID. Dito ba sa atin, yun ba yung malaking factor dito sa pagbiglang pagtaas na ito? Kasi ang inaano nga natin doon sa variants, kasi nag-mutate. Ibig sabihin nag-mutate, nagbabagong anyo yung virus. At ito ay nakikita rin natin doon sa ibang mga sakit, yung flu, may mga variant yan. Kaya nga yung flu vaccine natin ay may 1, 2, 3, 4. Kaya ang bakuna naman natin ngayon, isang klase pa lang doon sa COVID-19. Kaya ang susunod niya dyan ng mga bakuna ay magkakaroon na ng bakuna para doon sa ibang variant. Eh wala pa yon. Yun dapat ang ating alalahanin na ang bakuna ay nandiyan dyan, protekta ng tao para doon sa sakit mismo, di ba? Pero dapat pa rin natin sundin ang minimal protocol, health sa sariling pag-iingat. Dapat pa rin tayo magsuot ng mask, maglagay ng face shield, in distancing. Dapat nga hindi na 1 meter, dapat 2 meters na. Kasi sa US, 2 meters pa rin eh. Then, itong sabi natin na dapat tayo ay hindi tatagal sa isang lugar na close ng more than 30 minutes. Dahil dito sa pagtaas ng mga kaso ng COVID, Dr. Olarte, ang naging resulta ngayon na madalas nababalita, kulang ang mga space sa mga ospital. May mga nakapila sa emergency room. May mga nag-decide na mag-stay na lang sa bahay kaysa mag-hospital kasi hindi na siguradong ma-admit. But anong pwedeng gawing solusyon para yung mga space na yun madagdagan? Yung mga nakapila ay ma-admit. Saan po natin sila pwedeng ilagay? Ang isang iniisip natin ngayon, kaya nga nagkaroon tayo ng sa pagtulungan natin sa DocPH, itong telekonsulta. Ang natin sa telekonsulta is para maibsan ang pagdating ng mga pasyente na hindi naman masyadong emergency na pumunta sa emergency room ng bawat ospital.
At para ngayon, yung makampante yung mga tao na pwedeng magkonsulta sa telepono o sa Viber o Messenger ng isang doktor para sa ganon, malaman natin yung mga simptomas ba nila ay tungkol sa COVID na. Kung tungkol sa COVID, i-refer na natin sa ospital. Kung mild lang naman at pwede sa bahay, ay masabihan sila na magpa-test kayo, kumonsulta kayo sa barangay natin, sa inyong mga doktor, matumawag kayo. Para sa ganon, ma-limit ang pagpunta ng mga pasyente sa ospital at hindi ma-congest na kung saan pwede silang mahawa at makahawa. Yun ang inaano natin. At saka isang iniisip pa natin ngayon sa pagtulungan natin sa gobyerno at saka sa mga LGU at saka non-governmental organization, magtatayo tayo ng mga isolation facilities. Actually, meron ng isolation. Ano ang rason nito? Kasi sa pag-aaral sa datos na ibinigay ng Philippine Red Cross, isang araw nag-meeting sila together with the LGU. Ang nagkakaroon ng COVID, 75% na nagkakaroon, nagpa-positive sa COVID, ay ang mga edad na 30 to 50 to 59, ganyan. Ayan ay 75%. Then, ang 15% na nagkaka-COVID, yun ang mga seniors. Ito yung mga vulnerable. Tapos, less than 5% yung mga bata. Ang rason ng isolation is maihiwalay yung 75% na yan na pwede sila ang manghawa at mag-stay sa bahay yung 0 to 18 at saka yung elderly. Kung ma-isolate natin yan, hindi na sila magdadala ng infection doon sa mga nakakarami, yung vulnerable. Kasi sinabi nila na yung seniors, yung sa 15%, sa 15% na yan, ang pwedeng mamatay dyan is 18 to 20 doon sa mga vulnerable. Kasi ito yung matatanda na may comorbidities. Tapos ito yung alagaan natin na hindi ma-expose. At saka ang inaano natin is parang nababantayan at hindi sila magkalat. Kung nasa isolation facilities, mga naman yan eh. Ito yung may walang mga simptomas na pwedeng, yung mild kasi pwedeng maging moderate. Ito, pagka nabantayan mo sila ng 14 days at okay sila, pwede na paalisin. Pero meron dyan na dapat tayong bantayan na pwedeng magkaroon ng simptomas na moderate. Sila naman indadalhin sa ospital. Dr. Leo Lacte, sa mga pinupuntahan mong ibang lugar, Mindanao, Visayas, do you still observe these surges? Meron bang nare-report na dumadaan din ng mga kaso doon? Nakikita mo ba yan? Wala eh. Sa napuntahan ko sa City, wala akong napansin na nag-absorb yung COVID, no? Pati Misamis Oriental, papuntang Cagayan de Oro City, papuntang Caraga, papuntang Bukidnon, na napupunta ako dyan sa mga lugar na yan. Wala akong napansin na absurds katulad sa pagtaas dito sa Metro Manila. So, palagay ko kasi ang mga tao doon are observing physical distancing. Open space pero sila nagdi-distancing. Dito sa Metro Manila, pumunta ka dyan sa mga mall, sa Quiapo o dyan sa Divisoria, nandiyan pa rin. Walang distancing yung mga tao dyan. Ang isa sa mga fears, pangamba natin because of the surge sa Metro Manila, naalala ko kasi yung mga image doon sa New York City na meron mga reefer trucks, yung mga refrigerated vans, naghihintay sa labas para mag-load ng mga namatay. Yung mga image na yan, medyo nakakatakot. Wala pa namang nangyayari dito sa atin. Pero I'm sure the PNA would see a solution kung paano natin naiiwasan yung mga ganitong klase na maraming namamatay, pero kailangan natin, walang sistema para kung saan sila gagawin. Nakakalungkot yung ganun eh. Anong nakikita ninyong solusyon? Ang isang solusyon nga, yung katulad na sinabi ko kanina, dapat magtayo tayo ng mga isolation areas kung saan kasi ang problema natin, hindi na kaya doon sa bahay o doon sa community. Kasi kasi ang problema natin, hindi nagsasabi ng totoo yung mga tao. Siguro dapat kung merong dyan, mga nag-positive, i-test na yung mga na-expose para alam natin kung sino yung positive pa. Kasi
kahit mahigpit yung ospital, katulad ng nangyayari ngayon, meron kaming bata na ooperahan sa isang ospital. Hindi sinabi ng nanay, hindi sinabi ng lola na yung nanay kaya wala ay positive. Naoperahan na siya. Ngayon na-expose yung lahat ng mga nurses, yung doktor. Kaya nga, kung hindi namin tines, hindi malalaman. Yung dapat maging totoo tayo sa ating mga sarili na sabihin ang totoong na-expose siya. At yung na-expose, huwag nang pupunta. At kung positive, ilagay na sa isolation area para hindi na makahawa pa. Siguro ganun dapat gawin natin. Katulad ng ginagawa dito sa Quezon City, marami kaming paraan. Meron kaming bantay COVID na minomonitor yung mga nagpa-positive at natitrace kung saan sila, tapos i-isolate na. Pagkatapos nun, kung may sintomas, dadalhin sa mga ospital. Ang nagiging problema natin sa mga ospital kasi lahat ng nag-positive, hindi man ka-admit pupunta, yung ganon. Hindi na didelineate. Kaya nga dapat na may isolation. Kung hindi naman wag na kayong pumunta, punta kayo sa barangay, kung saan pumili kayo ng isolation. Ito kasi isang pagtutulungan ng LGU, ng local government unit, katulad ng, at saka non-governmental organization, katulad ng Philippine Red Cross. May mga plano na kami, na-coordinate na kami, na babantayan ng mga doktor nasa mga isolation through telemedicine. Paano sa ganon, yung mga ma-admit talaga sa ospital, yung talagang kailangan ma-admit. Ang ngayon kasi is yung nawawala ng chance ngayon ma-ospital yung hindi COVID. Ngayong ECQ, ano bang makikita ninyo? It is still going to go up itong mga kasong ito? Meron ba tayong nakikita positibong resulta after 2 weeks ng ECQ o baka na-extend pa? Ang sinasabi ng OCTA, by the end of this month, April, aabot daw ng 1 million ang ating data. So, ibig sabihin, tataas talaga. Ang akin lang, sa tingin ko lang, meron kasing tinatawag na double mutant strain. No? And ito, nangyari na sa India. In fact, ang report galing sa India, noong isang araw, 100,000 ang report nila na in one day. 100,000 mahigit. Sa atin, yung pinakamataas was more or less 15,000 yata, Dr. Tienza. Pero sa India, 100,000. Samantalang ang nabakunahan na nila is already almost 100 billion. Pero sa bagay, ang India is about 1.3 billion population, no? So, ang tingin ko baka nakarating na dito yung double mutant strain dito sa Pilipinas. Kaya kahit nabakunahan, marami nang nabakunahan, still yung neutralizing antibodies na nanggagaling doon sa bakuna ay nalulusutan pa rin, no, nitong COVID virus, no, because of the double mutant strain na sabi nila nasa California na nga at na-discover din nila sa India. So that is a possible reason that has caused the upsurge of COVID infection dito sa Metro Manila. May idea ba kayo kung bakit mukhang may special na tutok ngayon ng World Health Organization sa Pilipinas? Alam ko, nagpadala sila ng dagdag na tao ito. And then, meron silang binabanggit na meron bagong P3 strain. Pero mga ganun, Philippine strain. Dito nag-mutate. Kasi na ano naman yan na doon sa pag-aaral, kasi nga kung saan nakita doon ipapangalan yung strain ganon. Ang inaano natin kasi is habang ang siyensya naman kasi talagang hahanapin nila kung ano yung variant na yan at through the bakuna magagawa sila ng bagong bakuna na against naman doon sa variant na yun. O kaya sa bago. Kaya nga yung pag-aaral ng bakuna, dire-diretso yan, hindi natitigil dyan. Parang yung sa flu vaccine natin, nag-umpisa sa isang strain, naging 4, ngayon pinagsama-sama nila para isang bakuna, 4 na strain na yon. Ganon din ang explanation ng ibang mga scientifico dyan, na yung susunod na bakuna, magkakaroon ng kasamang ibang variant. Yung bang mga gumagawa ng bakuna, yung nasa China, yung nasa Amerika, nagka-adjust din ba yung kanilang mix ng bakuna?
Kasi iba-iba naman yung paraan ng bakuna ang makakapag-explain niya yung mga eksperto sa bakuna. Ano na yan kanya-kanya. Basta ang iisa naman ang ano niyan, ang inaano niya, na pagka ikaw ang nagkasakit, ang importante, hindi ka mamamatay doon sa sakit na yon kasi may bakuna ka. Pwede ka magkaroon pa rin ng mild na sakit, na symptoms, pero hindi ka hindi ka magiging walang mortality. Yun ang ina-assume nila. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan mga kaibigan, panoorin muna natin ang ating magagandang musika sa pamamagitan ng opisyal na banda ng Clean Air Philippines Movement, ang Jazz Clean Air Band.
Nantala ka na ba minsan ng roadside anti-smoke belting check? Maabala, di ba? Pero alam mo ba ang mas malaking abala? Cancer, heart disease, pneumonia, ilan lang yan sa mga sakit na dulot ng air pollution na kung saan 80% ay nanggagaling sa buga ng mga sasakyan. 9,000 Pilipino ang namamatay taon-taon dahil dito. Kaya naman regular na magpamintain ng sasakyan at personal na magpakita sa emission center para ipasa ang test. Dahil ang konting abala, kapalit ay malaking ginhawa. Kapag na-chance na nabanggit mo kanina, mayroong mga partnerships kayong inaalagaan, kinukultivate, about extending the capacity of hospitals to accommodate. May mga extension tents kayo, no? Saka nabanggit din ni Dr. Mike Aragon, yung ating producer, na meron daw kayong proyekto para magkaroon ng parang hospital ship. Oo. Actually, nakasulat na pa kami sa Department of Transportation at itong ship na to ay nagamit na rin. 2 barko ito na nagamit na rin last year ng ating mga OFW. Isolate muna sila doon habang naghintay ng nag-quarantine. After testing, doon sila bago sila nakauwi sa kanilang probinsya. At ngayon ay i-reactivate uli ito para maibsan naman yung mga pasyente natin, mga kababayan natin na nag-positive at para ma-isolate. At humingi kami ng tulong para magkaroon tayo ng medical corps. Ito yung mga voluntaryo na mga doktor, mga nurses, sa ating ibang frontliners para tayo tulungan sa pamamagitan ng LGU. Kasi dapat connected yun sa mga BERT, yung barangay health workers natin, at saka sa local government para alam nila kung sino yung dapat dalhin doon at mga laga. Ang LGU naman dapat ang magbibigay ng suporta ng pagkain at saka logistic sa tulong ng ating Philippine Coast Guard na sila yung magme-maintain ng area. Dapat may PNP dyan para bantayan ang seguridad ng place. At saka kukonekta natin sa mga government hospital kasi nga, katulad sinabi ko kanina, baka merong magiging moderate to severe na mga pasyente, yun ang dadalhin natin sa ospital at may nakaabang na ambulansya. DOH may panawagan para din sa mga nasa probinsya, yung hindi masyadong maproblemang provinces na magpadala ng dagdag na health workers para sumuporta rito sa Metro. Sinasabi ng HRH yung natin at naipadala na rin natin sa ating mga component societies ng Philippine Medical Association. Nakasaad doon sa letter na nangangailangan sila ng additional manpower, lalo ng mga doktor at nurses, at nakalagay doon, nakasaad doon sa sulat kung ilan silang months pwede. Nakipag-usap na rin ako sa DOH at pwede silang mag-sign ng contract ng 3 to 6 months na contract sa DOH. At paano mag-apply dito? Pwede silang mag-apply sa mga branches ng different regional offices ng DOH. At nakasaad din doon yung sweldo o yung mga benefits nandoon din. Sa tingin niyo, Dr. Dayola, marami ba tayo ma-encourage na galing sa probinsya ng mga medical workers, doctors, nurses? Yes, we appeal to their compassionate hearts, patriotism, nationalism, na tayo ay dapat tumulong sa pagsugpo ng ating itong ating common enemy na COVID-19 na talagang sumagasa sa ating mga kabuhayan, ating kalusugan. We appeal to them, to the doctors, to help in this fight against COVID. Now, itong tinatawag natin na Philippine Medical Association, Clean Air Philippine Movement Incorporated, and Department of Transportation quarantine ship. Doctors on boat. Yes, magandang magandang project yan. Mayroon tayong 2 o 3 barko dyan sa port ng Manila para yung mga kaso na hindi kailangan
i-hospitalize or moderate to minimum, kayang hindi ipasok sa hospital, dyan muna sa ating doctors on both hospital. Malaking tulong na yan. It can decongest our hospitals, no? And merong study na nabasa ko, no? Yung mga phenotype 1, no, yun ang mga pasyente na merong comorbidity. Halimbawa, overweight ka. So, obesity, hypertension, diabetes, and heart diseases. Yun, pag meron kang ganun na mga comorbidities, type 1, mataas ang fatality, ang death rate doon sa mga pasyente nito, ha. So, type 1 yan, yun ang pinakamataas na adverse and fatal incidents nung banata ng COVID. Number 2 is itong mga pasyente na moderate lang. Itong merong liver, fatty liver, type 2 yan, no? And this is the common type 2 common patients that are 60% ng mga naapektuhan ng COVID dito sa mga pasyente na ito, no? But doon sa mga partnerships po ninyo, Dr. Tense, sa mga universities, mga schools, paano natin magagamit sila para makatulong dito sa surge na ito? Actually, nag-uumpisa na yan kasi nagkaroon ng meeting ang MMDA together with the NGO like itong Philippine National Red Cross through Senator Richard Gordon. At ibinahagi nga niya sa akin na dapat ipatuloy ng PRC, PMA, yung medical core group namin, at humihingi siya ng tulong sa PMA na ang mga volunteer doctors kailangan nila. Kasi napag-usapan dun sa meeting na kailangan magkaroon ng mga isolation areas para sa mga different cities and municipalities ng NCR para maibsan nga yung pagdami ng mga pasyente at napupunong mga ospital sa Metro Manila. At napag-usapan doon ng isang pwedeng gawing isolation area itong mga school. At nag-volunteer po ang Ateneo sa Loyola Heights na gamitin ang kasilang ilang rooms nila. Nagpunta po kami sa Ateneo together with mga opisyales ng Red Cross at saka ng Philippine Medical Association. Kasama ko po doon si Dr. Eric Malubay, ang ng ating medical mission, at si Dr. Eric Francisco, siya po yung chairman naman ng disaster ng PMA, at napag-usapan doon ang desisyon, ang partnership. Sana dun sa ibang mga universities, kinakausap nyo na rin ba? Yung ba malalaking eskwelahan na merong posibleng mga empty rooms? Kaya nga, katulad nung kasi 20% ng ating COVID positive ay nanggagaling sa Quezon City. Kaya isa rin nila pinuntahan itong UP dito sa Quezon City, UP Diliman, para kinausap din nila, at ang Philippine Medical Association itutulong din. Ano ang mangyayari dito? I-endorse ng mga eskwelahan ang kanilang mga rooms, at ang bahala na dito mag-manage at mag-operasyon ay ang Philippine Red Cross. Sila ang magmaman dito, may mga tao dito maglalagay ng tent para sa mga nurses at doktor na mag-i-stay doon. Ano ang role ng Philippine Medical Association? Kami naman ang susuporta doon sa telemedicine. Ibig sabihin, mag-a-assign ang Philippine Medical Association ng mga doktor, 3 oras bawat isang doktor, na siya magmaman. Bibigyan kami ng listahan ng mga 150 na pasyente nakalagay doon, at ang magmo-monitor nurse, tapos ipadadala sa amin, tapos naka-red flag na doon kung sino may mga problema, at kung may kailangan may i-check through Viber or Messenger, makikita namin yung pasyente, matatanong namin. Ang kailangan lang dito ay direct communication ng Red Cross dun sa barangay mismo, para kung sino ang padadala nila. Then, coordination din to dun sa one hospital command, para kung saan namin padadala yung pasyente. Siyempre, yung malapit sana. Yung ganon. Ito ay mangyayari din sa ibang eskwelahan, katulad sinabi ko, yung UP, at doon sa ibang ospital naman ay pwede na magtayo sila ng tent hospital. Pag sa ospital naman nila, ang ilalagay nila ay extension ng tent hospital. Balikan ko lang, Doc Mayor, tungkol sa mga bako. Kasi tayo nagpasimula ng Doctors on Boats.
Ngayon ay magiging doctors on ships na kayo. Ito mga hospital ships, sana ito ay ma-fulfill agad, ano. Of course, you're going through Department of Transportation at makakasama ninyo, Philippine Coast Guard. Ano ang makikita mong magandang arrangement para dito? Yes, sumulat ang Philippine Medical Association, President si Dr. Atienza, doon kay Secretary ng Department of Transportation, no? Si Secretary Tugadi, at maganda naman ang kanilang napag-usapan, doctors on both, no? Ito'y pangalanan natin na Department of Transportation, PMA, and CAPMI. Now, itong mga doktor dito na magsiservisyo ay mga members ng Philippine Medical Association. Ito ay ipaparada natin dyan sa Manila Bay, malapit dyan sa mga hospitals along the coast. Or, palagay ko kahit malayo naman siya, total, kung may pasyenteng dadating, merong maliit na boat na ihahatid sila doon, no? Ito ay for quarantine purposes, for isolation. Sa bagay, merong policy directive yung Bureau of Quarantine. Meron silang mga policy rules, guidelines dyan on how a cruise ship. Ito mga cruise ship, pwede ring mag-volunteer na gagawing quarantine ship. Kung merong mga pasyente dito sa Metro Manila na positive, quarantine doon sa mga ship na ito. Instead na doon sila ilalagay sa hotel or yung mga government facilities na puno na dito, doon natin ilalagay sa quarantine ship. At malinis pa ang hangin doon, open space pa. Kompleto ng pagkain, tubig, mga gamot. And the ship is properly monitored by the Bureau of Quarantine. May tinatawag tayo na Public-Private Partnership, PPP. No? Isa din sa makakatulong talaga sa pagsugpo ng pandemic is the private sector. Itong high-tech. No? Paigtingin natin yung tinatawag nila na isolate, treat, and reinstate. Yun ang dapat nating paigtingin. Now, ngayon, itong technology, no, na sana makatulong itong mga technological private corporations natin is very important, especially sa contact tracing. Napakaganda po nung binanggit niyo, Dr. Leo, about strengthening the public-private partnership. Gusto natin tumulong sa pamamagitan sa ating mga kababayan. Kung meron kayong maitutulong, ay suportahan nyo ang gobyerno, suportahan niyo ang health workers, suportahan ng Philippine Medical Association. Iba pang mga bagay na pwede ninyong itulong. Kailangan po sa panahong ito. Hindi lang po yung pag-open up ng facilities, kundi yung pagiging transparent. Magsabi kayo kung meron kayong nararamdaman o meron yung kapamilyang na test na positive. Pero dapat sa kayo, ano pang ibang mga pangangailangan na pwedeng itulong ng private sector at ng private citizen? Sa ngayon po, ang hinihingi ko po sa mga miyembro ng Philippine Medical Association at sa ating hindi po miyembro at sa ating mga frontliners at sa ating sa medical community, sana po sumama po kayo dun sa aming ginagawang medical corps para po makatulong po tayo sa ating mga project. Una natin project itong DocPH. Kailangan po natin ng mga volunteer doctors para po silang magmaman o matatawagan po para sa ating telekonsulta. Meron din po tayong dito sa Quezon City, pwede po kayong tumulong at maging volunteer din po dun sa ating Bantay COVID. Ito ay isang AI project din po ng Quezon City in coordination with Quezon City Medical Society and our Philippine Medical Association. Then, meron po tayong apela rin sa ating mga doktor na tumulong po sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman sa bakuna. Kasi po dapat ang ating tinutulungan po natin ang AMHOP. Ang AMHOP po is the Association of Municipal Health Officers. Kasi po ang bakuna po natin ngayon ay ang binibigyan niya natin ay ang seniors. Kaya po kailangan po natin mga volunteers na mag-e-explain po, mag-i-screen ng ating mga seniors at actual vaccination at monitoring. Kailangan po natin i-monitor ang ating mga seniors at for 30 minutes after vaccination at saka pag-uwi po sa bahay. At huling-huli po ay nananawagan po tayo
sa ating mga doktor pa rin na sumali po sa ating Philippine Red Cross PMA Medical Corps para sila ay tumulong sa atin doon sa isolation facilities natin na kung saan po tayo ay magiging part po ng telemedicine. Tayo po ang magbabantay sa mga pasyente na naka-confine doon sa isolation facilities. At higit po sa lahat, nananagawakon po sa ating mga manonood at sa ating mga non-governmental institution na magpadala po kayo ng tulong sa Philippine Medical Association. Isang taon na po nating pinaglalaban ang laban sa COVID. At ngayon po, humingi po kami ng apela sa inyo na kahit anumang tulong, especially po yung mga gamit para po sa mapreventahan natin ng COVID, lalo sa ating frontliners, kailangan po namin ulit po ng yung tulong para bigyan po kami ng high grade o moderate grade na PPE. Ito po yung sinusuot natin. Kailangan po natin maraming mask, maraming face shield, at higit po sa lahat yung pagkain na pwede natin ibigay sa ating mga naka-isolate na mga kababayan. At higit po sa lahat, we are appealing for you for cash or in-kind donation po. Open po ang aming Philippine Medical Association auditorium para tuminggap po ng inyong mga donasyon at ipa-plus po namin dito sa programa ang mga numbers at saka itong kung sino po ang contact person namin sa secretariat dito sa Philippine Medical Association. At doon po, we continue po ang aming pagtulong sa ating mga kababayan at lalo po sa ating DOH, sa ating mga partners na sa pagsupo ng COVID-19. Hindi po natin magagawa to kung tayo nag-iisa. Kaya po sabi namin, Philippine Medical Association is working together as one. Dr. Leonula, mensahe po ninyo, ano ba? Lalo na pagdating doon sa mga barko, sigurado, bukod sa suportang staff, mangangailangan din ng suportang pagkain siguro, tubig. What other supplies are needed? Yes, most of all is the professional services ng mga doktor at mga paramedical professionals like nurses, no? Importante ito na makatulong talaga lahat na para medical professionals will help each other. Magtutulong-tulong tayo, especially sa itong sinasabi natin na PDITR, in the new normal, no? Ano ibig sabihin ng PDITR? Is prevent, detect, isolate, treat, and reinstate in the community, no? Itong mga pasyente na exposed or na infected sa COVID-19. Yes, and bilang presidente po ng Clean Air Philippine Movement, of course, ang aking panawagan is that mahalin po natin ang ating kalusugan at ang ating environment, no? Ang kalikasan natin, mamahalin po natin. Huwag natin po i-dispose improperly itong mga PPEs natin, no? Halimbawa yung face mask natin, itapon natin sa tamang lugar. Huwag natin ikalat diyan sa lansangan, no? Kasi pag may ulan, nakakabara yan, mas lalo na itong mga face shield natin, no? Huwag nating ikalat kahit saan. At isa pa, kung wala naman tayong ginagawa sa labas, non-essentials, stay at home, no? Stay at home and make sure that our cars, no? Itong mga sakyanan natin na bumubuga ng maitim na usok, smoke belcher. Kung yung sakyanan mo, pampubliko, public, private, cars, motor vehicles, motorsiklo, bumubuga ng maitim na usok, smoke belcher ka, huwag mo namang pahintulutan. Huwag kang pasaway. Yes, halimbawa ikaw ay kasama dyan sa nagdi-deliver ng mga essentials, nagmumotor ka, huwag mong pabayaan na yung motorsiklo mo ay bumubuga ng maitim na usok. Smoke belcher ka, ikaw ay
nakakasama sa ating kalikasan dahil sa maitim na usok na binubugabo. At isipin mo, lalanghapin ng tao yan. Ha? Lalanghapin ng tao yan, yung maitim na usok mo. So, sana mapanatili natin ang kalinisan ng ating hangin. Karapatan ng bawat mamamayang Pilipino ang makalanghap ng malinis na hangin. Thank you, Dr. Leo Darte. Mga kaibigan, nakasama po natin ang dalawang presidente sa ating po. Ang kasalukuyang presidente ng Philippine Medical Association, Dr. Ben Atienza, at ang past president ng PMA na doktor na, abogado pa, at kasalukuyang presidente naman ng Clean Air Philippines Movement Incorporated, Dr. Leo Olarte. Salamat po. Ano nga ba talaga ang dahilan ng climate change? Sinusunog ng modernong tao ang langis sa paglikha ng kuryente, pagpapatakbo ng industriya at mga sasakyan. Ang pagsusunog na ito ay naglilikha ng karbon, ang pangunahing greenhouse gas na nagdudulot ng global warming. Ang resulta, climate change. Ang karbon na binubuga ng mausok na sasakyan ay sanhi ng 80% ng air pollution sa Metro Manila. Ano ang kailangan natin gawin? Gawin ang tamang emission testing. Huwag maglagay, huwag mag-non-appearance testing. Ugaliin ang tama at regular na maintenance ng mga sasakyan nyo. Isulong malinis na enerhiya at mga bagong teknolohiya. Stop climate change now! Ipatupad ang totoong reforma para sa malinis na Pilipinas. Please like, subscribe, and follow us on our website, Facebook page, and YouTube channel. Marami po tayong natutunan sa umagang ito at sana po patuloy nating suportahan ang ating programa Lingkod Bayanihan, Frontliners para sa Bayan. See you po next Sunday. Dito sa Lingkod Bayanihan, ang aming ngiti ay ang inyong ngiti. Bawat hirap may tagumpay, pangako ko panalo to. Our unity will end our miseries. Lingkod Bayanihan, frontliners ng bayan. Malaya ang ating bansa, sa hirap ay may pag-asa. Our unity will end our miseries. Lingkod Bayanihan, frontliners ng bayan. Sulong kabayan, kapit bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Uksain ang ating mga problema. Frontliners ng bayan, Lingkod Bayanihan, let's be united today. Bawat hirap may tagumpay, kabayan ko, mga kuto. Aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod Bayanihan, frontliners ng bayan. Kapit bisig na, tayo'y kumapit sa bawat isa. Puksain ang ating mga problema. Frontliners ng bayan, Lingkod Bayanihan, let's be united today. Bawat hirap may tagumpay, kabayan ko, pangako to. Aming mithi ay iyong mga ngiti. Lingkod Bayanihan, frontliners ng bayan. Lingkod Bayanihan, frontliners